na natin kung ano ba talaga yung mga kalakadan ng asylum petition doon sa Netherlands. Pero may isang sinabi sa akin ng Secretary kanina, yung nag-report sa kanya na lumabas yung resolution, ay dapat ipaalam. No? Lalo na pag lumabas na yung warrant, ipapaalam sa pamahalaan ng Netherlands na may ganitong kasong hinaharap si Ginoong Javi Roque at talagang itong kaso na to, papakita namin na talagang ano talaga ito. This is walang kinalaman sa politika naman. This is really about the crime of human trafficking. No? Kinalulungkot ko nga po itong naging hakbang ng Department of Justice na sampahan ako at 30 pang katao ng non-bailable human trafficking. Bagamat ako po ay nalulungkot, ito po ay inaasahan ko na bilang kabahagi ng panunupil ng ating karapatan at pagpapahirap sa mga aliado ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Uulitin ko po, ang pinagmula ng lahat nito, ang kanilang pagigipit sa akin ay dahil dyan sa pulboronic video na dati pa nilang pinagbibitangan ako na siyang nagpakalat. Gayunpaman, ako naman po ay nag-aagalak kung sino man talaga ang nag-supply niyang video na yan dahil naisiwalat ang isang katotohanan na dapat sagutin ng ating Pangulo at yan yung ang issue na kung siya ba ay nasa tamang pag-iisip, kung siya nga ba ay tinatawag na bangag. Nananatili pa rin ang aking posisyon na hindi pa rin po talaga na patunayan na siya ay bangag pero kinakailangan sagutin na po ng Presidente ang paratang na yan. So bagamat itong pagpapakalat ng pulboronic video ang dahilan sa pagigipit sa akin, uulitin ko po, nagpapasalamat ako doon sa mga tao na nagsiwalat ng video na ito dahil importanteng masagot po ng Presidente yung paratang na yan dahil ito naman po ay hindi lang nanggaling sa pulboronic video, ito po ay sinabi na ng Presidente nung siya ay Presidente pa na may isang tumatakbong kandidato para Presidente na gumagamit ng pinagbabawal ng gamot na inulit niya noong Enero ng taong nakalipas sa isang maisog rally. Nalulungkot din po ako dahil ako po ay palaki ng isang piskal na halos buong buhay niya ay ginugol para sa serbisyo dyan sa National Prosecution Service bago po siya na talaga bilang isang Wes. Grade school pa lang po ako ay palaboy-laboy na dyan sa DOJ sa Padre Faro, lalong-lalo na dun sa lumang kantin. At nalulungkot ako na napilitan na sampahan ako ng kaso ang ating mga profesional na mga piskal. Bakit ko po nasabi na talagang pinilitan sila o piniressure na magsampa ng kaso? Unang-una po, ang pagsampa po ng kaso sa akin ay isang afterthought. Sa supplemental complaint affidavit lang po ako dinawit. Para bagang na-realize nila na nung nalaman nila na ako'y sa abroad, hindi nila ako mapapauwi, hindi nila makakancel ang aking passport sa pamamagitan lamang ng isang warrant of arrest na galing sa Kongreso. Dahil ayon sa passport law, kinakailangan merong order ang hukuman para i-cancel ang passport ko at ito ay dahil nga meron akong kaso at ang kaso nga sinasabi ng batas ay kaso sa korte at hindi kaso lamang sa Kongreso. Kaya hinabol po nila ang pangalan ko dyan sa supplemental counter affidavit, complaint affidavit na yan. Pangalawa, napakatagal po bago maresolba ng DOJ yung complaint affidavit ng PNP. Dapat po yan within 90 days. Yan po ay nakasaad sa kanilang rules. Pero ako po ay nagsumite at ang case was submitted 3rd of December. Umabot po ng halos 4 na buwan or almost 1 month later ang pagre-result nila. Ang aking tingin po dun sa extra month na lumipas bago ma-resolve yan, talaga na-pressure yung members ng prosecution panel. So akin mensahe po sa kanila, naniniwala naman ako sa kanilang katapatan. Dahil 34 years na po ako nagpa-practice, karamihan po ng kaso ko ay bilang isang private prosecutor at talaga naman pong kapit-bisig ako sa mga public prosecutors sa mga kasong hinarap ko. No? Pero naintindihan ko naman po na sa mga panahon ngayon, talagang minsan hindi ka makakahindi sa political pressure, lalong-lalo na kung ang iyong trabaho, ang iyong karera bilang isang professional na piskal is at stake. So naintindihan ko po na kinakailangan kumbaga to go with the flow, bagamat ako po yung umaasa that in due course, magsasalita itong mga piskal nito kung anong klaseng pressure ang in-exert sa kanila. Naniniwala po ako sa kanilang katapatan at ang tingin ko po matindi talaga yung pressure na na-apply sa kanila. At nalulungkot nga po ako dahil isa sa pakasalanan ng Marcos administration ay ito nga pong pagbababoy sa ating criminal justice system. Ngayong ginagamit na po nila ang politika para sa desisyon kung kakasuhan o hindi ang isang tao para sa isang non-bailable offense at that, talaga pong ito po ang dahilan kung bakit masisira ang pagtiwara ng ating taong bayan sa ating criminal justice system. No? Gaya ng nasabi ko, ako po'y pinalaki na isang taga-National Prosecution Service at narinig ko mga kwento po sa panahon ng martial law pa, no? Na talagang hindi po talaga nag-give in sa pressure, yung nagpalaki sa akin. Kahit kanino man manggaling ang pressure na yan, sasampahan ng kaso ang dapat sampahan ng kaso, absulto ang hindi dapat makasuhan. No? At nalulungkot nga po ako na politika naging dahilan kung bakit tayo nasampahan ng kaso ngayon. Gayunpaman, ako rin po ay nagagalak. Kasi sa totoo lang po,
isa sa issue dito sa aking pending asylum petition, ano bang resulta dito sa kaso na sinampa sa akin for qualified trafficking, no? Ang tinatanong sa akin dun sa mga nakausap ko na nakabahagi ng immigration dito sa Netherlands is habang wala pang resulta yung kasong sinampa ng PNP sa akin for qualified trafficking na non-bailable, mahirap nilang desisyonan yung aking kaso for asylum. Bagamat kompletong-kompleto pong sinumiti ko, halos 1 metro po ang taas ng mga papeles na didokumento ko at halos po 400 euros ang aking ginastos pagpa-xerox lang ng 1 copy ng mga dokumento, kasama na po yung buong file ng kaso na nakabinbin o na-desisyonan na ngayon ng DOJ, no, para sa human trafficking. At ang malinaw nga po na aking sinabi sa kanila at tinanggap naman nila explanation para mapatunayan na ako ay merong reasonable certainty of success in the prosecuting before a court of law, dapat mapurebahan yung 3 elemento ng trafficking. Yung pagre-recruit, yung sa pamamagitan ng dahas, at yung intensyon na pagsamantalahan yung paggawa ng isang taong na-recruit, no? At hindi lang po yan, kung ang kanilang teorya ay conspiracy, dapat po ang conspiracy mapurebahan din, hindi lang po sa pamamagitan ng probable cause, kundi reasonable certainty of success in prosecuting in court, na nagkaroon po ng sabwatan or conspiracy. At wala naman pong kahit anong alegasyon ng conspiracy dyan. Ang sinabi lang nila, tinamahan ko sa PAGCOR para sa pagbayad ng mga deficiencies. Itong si Cassandra Ong, yung isang papel na wala naman lagda, na ako daw ay legal, na sabihin na nating totoo ay hindi naman po krimen para maging legal sa kahit sinong kumpanya, at yung nakitira dyan ng isang dating staff. No? So malinaw po na hindi man lang napakita na ako po ay gumawa ng kahit anong elemento ng trafficking, at malinaw po na wala rin kahit anong ebidensya na nagpapatunay na meron pong conspiracy. Kaya nga po sinabi ko na isa pa sa karagdagang kasalanan ng Marcos administration ay yung pagbababoy ng ating sistema ng criminal justice system. At ang pagsampa ng non-bailable charge laban sa akin ay isang malaking pruweba na talagang meron pong miscarriage of justice, at kampante po ako ngayon na sa desisyong ito, bagamat hindi ko pa nakikita ang resolution, mapapatunayan ko na ito pong kasong sinampa sa akin ay tinatawag na unjust prosecution dahil wala pong kahit anong basihan yan. At dahil ang unjust prosecution po ay isang form of political persecution, naniniwala po ako na magagrant po ang aking asylum. Ngayong isasampa po sa hukuman itong kasong ito, lilinawin ko lang po. Hindi po ako pugante. Ako po ay isang bona fide asylum seeker. At ang karapatan naman na humingi ng asylum ay aking karapatan bilang isang mamamayan ng mundong ito. Ito po ay napaka-importanteng karapatang pangtao which literally makes the difference between life or death. No? At syempre po, gagamitin din natin yung pag-aaral gaya ng mga grupong regress na nagsasabi na ang ating mga prison conditions are torturous. No? Meron na po kaming kaso na sinampa laban sa gobyerno ng Pilipinas sa Korte Suprema, hindi nga lang po napagbigyan, pero ito pong kaso na Albert Wilson versus Government of the Philippines ay nagsasabi nga na ang Pilipinas ay hindi tumutupad sa kanyang katungkulan doon sa tratado laban sa torture dahil ang mga prison conditions natin are torturous. At dahil torturous nga po ang description ng international community sa ating mga preso at ang aking kaso ay non-bailable, ibig sabihin po, madali ko ng patunayan na I will be subjected to torture kung maikukulong ako sa isang kulungan ng Pilipinas. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Jen Ellen Galvez, kawawa tayong mga Pilipino sa mga ginagawa nila ngayon. Talagang walang kwenta ang mga nasa gobyerno ngayon. Pahayag naman ni Nabi Pineda, "We stand with you Attorney Harry, sana mawala na ang mga salot sa Pilipinas lalong-lalo na ang administrasyong ito." At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Teresita Nunez. "Attorney, nasa tama ka. Dapat ka lang makipaglaban alang-alang sa bayan at kay Tatay Digong." Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.